Good day! So for today's video ay mag-install tayo ng Windows Server 2012 R2. So tara, samahan niyo ako mag-install ng Windows Server 2012 R2. Okay, so upon installing natin yung ating flash drive at nag-load ito sa ating computer, so ito kaagad yung bubungad sa atin. Okay, so yung Windows Server 2012 R2 Windows Setup. So dito sa part na to, i-click lang natin yung next. Okay? And after nun, i-click natin yung install. So maglo-loading lang siya ng konti. Hintayin natin matapos yung setup. Okay. So dito sa part na to, sa Windows setup na to, ang pipiliin natin ay yung pangalawang option, which is yung server na mayroong GUI. So kapag na-select na natin itong version ng Windows Server 2012 R2 na mayroong GUI, pangalawa siya, so click lang natin yung next. Okay? So once na may click natin next, accept lang natin yung license terms. Okay? Next natin, then i-click natin yung custom. Okay, custom install. So dito makikita natin yung partition ng atin or yung hard disk natin mismo. So wala pa siyang partition, so gagawa natin siya. Or ito yung unallocated space ng ating drive. Okay, so mag-create tayo ng new. So ang gagawin natin, hatiin natin siya. So 20,000 tapos 30,000 yung matitira. But not exactly yun yung makukuha natin. Okay? Click apply, click OK. Okay, so ito na yung nakita natin. We have 19.2, 20,000 tinipe natin. So, and may natirang 30.5 gig. Ano? So, dito, itong 30.5 gig na unallocated, i-allocate natin. Ano? So, click lang natin to mismo, then new, then apply. So, okay na siya. And then after that, para makita dun sa ating drive C, i-format natin siya. O para magamit na natin kaagad. Kasi kung hindi, i-format pa natin siya. Okay, so okay na po. So i-click natin kung saan natin i-install yung Windows Server 2012 R2, which is dito sa pinakamaliit. Okay? So depende sa assessor, kung anong sasabihin nilang partitioning na gagawin nyo, kung 50-50, 40-60, or 60-40. Depende sa kanila. Okay, so after natin ma-select yung partition kung saan natin i-install yung operating system, click lang natin yung next. Okay, so hintayin lang natin ma-install lahat ng kailangang files. Okay, features, updates na kailangan natin before we proceed doon sa susunod na step. Okay, so medyo mabilis lang to dahil ang gamit ko ay VirtualBox, so hindi ganun katagal siya mag-i-install. So after nito, magre-reboot siya. Okay, and after niya mag-reboot, tatapusin lang niya yung installation hanggang sa makatapos tayo at makarating tayo dun sa pag-set up or paglalagay ng password. So let's wait. So 49%, napakabilis. 50, 51. Ayan. So hintayin lang natin hanggang sa matapos ito. So it takes around 3 to 5 minutes bago natin matapos yung installation, bago lahat matapos yung installation na yan. So ayun, ito yung pinakasabihin na natin na boring na part sa pag sa setup sa CSS, yung installation of operating system. So yun, ayan, so patapos na siya, finishing up na lang. So after nito magre-reboot siya. Ayan, so restart na now natin. Ayan, hintayin lang natin. So wag kayong wag kayong malilito kasi same lang yung process ng ginagawa natin. Gumamit lang ako ng VirtualBox para hindi ko na kailangan i-format pa yung laptop ko. Okay, so ayan, nag-load na po. So let's wait. Mabilis saglit lang kaagad naka-install na siya. So getting devices ready 100%. Getting ready. So ayan, let's wait lang. Nag-boot siya ulit. Pangalawang boot yan after ma-finish yung setup. Let's wait. Bilis. Saglit lang. Okay, so once na matapos lahat na ma-install yung files, features, updates na kailangan natin para sa ating operating system, okay, so maglalagay tayo ng password dito. So default na kagad yung username na administrator. And yung password natin ay kailangan natin, hindi naman kailangan na 8 characters, pero dapat meron tayong combination ng capital letter, small letter, numbers. Okay, special characters, kung po pwede. So ang gagawin lang natin na password dito ay PC1. P na malaki, C na maliit, and 1. So let's see.
So, yan lang yung password na gagamitin natin. Hindi siya 8 characters, 3 letter lang siya, 3 characters, pero pwede na siya. Okay, so same lang din ang gagawin natin sa confirm or enter password. Okay, so click natin yung finish. So, ang bilis, natapos na kaagad yung setup. So, ito na kaagad yung pinaka front na makikita natin yung Control-Alt-Delete sa mga server. Ano? So, para makapasok tayo dyan, okay, we usually press yung Control-Alt-Delete. But, para mas mapadali tayo, so dito na ako sa input. Okay, Control-Alt-Delete. So, kapag na-Control-Alt-Delete mo siya, hihingan ka na niya ng password. So, ang password natin kanina ay PC1. Okay? So, kapag na-type na natin, tingnan natin. Okay. Then, i-submit na natin. So, ayan. Nakapasok na tayo sa server. So, ito na mismo yung pinaka-desktop ng server. Okay. So, hintayin lang natin, huwag tayong magmadali. Kusang magbubukas yung ating server manager. Okay. So, dito natin i-configure yan. Lahat ng kailangan natin sa CSS. Okay. So, ayan. Yan lang natin matapos. Ayan, close lang natin to. So, napakadali lang ng proseso, yung pag-i-install natin ng operating system. Hindi natin kailangan mapagod or hindi natin kailangan magpakahirap mag-install. But instead, napakadali lang. As long na meron kang gamit. Of course, ano ulit yung mga gamit na kailangan natin? Kailangan natin ng bootable flash drive na merong corresponding operating system na kasama na i-install natin para sa CSS. Okay, so hanggang sa muling mga videos, paalam!